ito pong congestion free na sinasabi, kapag naayos na daw po totally, no, yung EDSA, tsaka lalagyan ng congestion free, will that work? It becomes unnecessary pag na-fix mo, pag natapos yung subway, natapos yung MRT3 improvement, yung congestion fee hindi unnecessary. At saka it requires ang dami pang infrastruktura to make it work, no? Mga electronic sensor, mga gano'n, no? Yes, At opo. saka pag mag-apply ka ng congestion pricing, yung mga transfer kung saan papasok at hindi, magkakaproblema. So, ang minimum condition ho yan, maganda na yung public transport system natin. Okay. Opo. Nabubulilyaso nga ako yun doon sa jeepney improvement. Opo. Nabubulilyaso yung bus. Opo. So, hindi pa, ang layo pa natin na improve yung road transport. Opo. Kailangan mo na ma-achieve ho itong mga binabanggit nyo na mga dapat na mauna, no, bago itong mga ambisyon na ito. May balita ho ba kayo sa DOTR? Yun daw pong in charge sa rail ay nag-resign na. Mukhang tama yung business. Mukhang nagkaroon sila ng intramural or problema dyan. At yung ating kaibigang in charge sa railway napilitan or in his honor of integrity nagsumite ng resignation. Opo. Ang balita po namin talaga daw po napakalaki ng problema at kumbaga hindi niya na makayanan tapos may mga ilang pang mga balakid sa loob ng departamento. Anong balita ho ninyo? Talaga yung organisasyon structure na iniwan ho nito dati dyan sa DOTR na tinuloy ho ni Bautista is a dysfunctional organization. Talagang imposible, sabi ko nung nakakausap ko madalas yung ating kaibigan si Undersecretary Jeremy Regino. Anyway, kung paano ko siya tulungan kahit yung may iba, no? It's an impossible job because mali yung struktura, mag-aaway-aaway sila sa taas. The construction of the railway should not be the function of the one in charge of operations.